Sumusugal po sa ibang pangisdaan ang ilang mangingisda para lang makaiwas sa anilay gulo sa Baho de Masinloc. Ang peligrong kinakaharap nila, tinutukan ni June Veneracion. Mahigit 80 nautical miles mula sa Masinloc, Zambales, may mga mayamang pangisdaan na pinupuntahan ng mga mandaragat. Sila ang mga piniling umiwas sa gulo sa Baho de Masinloc na laging okupado ng China Coast Guard. Pero di rin biro ang 10 oras sa paglalayag papunta roon, gaya ng nasaksihan ko nang sumama kami ng aking team. Sa gitna ng madilim na karagatan, tumigil ang aming lancha. Nagkaproblema pala ang makina. Madalas ba yan o ngayon lang? Ngayon lang. Kaya bang ayusin yan? Oo, madali lang yan. Naglumiwanag, nasa laot na kami. Pero kahit ang pag-asang dala ng bukang liwayway, tila sinasalubong ng mga hamon. Ang bilis nagbago ng lagay ng dagat. Pagdating namin dito sa laot, ayan na, dahan-dahan nang lumalaki yung alon. Makikita nyo naman, dun sa galaw ng bangka sa aking likuran. Pero mas lalaki pa daw ang mga alon na yan habang tumatagal yung panahon ng amihan. Pinakadelikado marahil ang trabaho ng mga nakatokang sumisig. Ni walang kompresor o aparato para makahinga. Lakas ng katawan ng puhunan na tinutulungan ng lumang goggles para makakita at improvised fins para bumilis kahit papano ang galaw. Marami na pong disgrasya sa ganyan, yung natabunan po ng lambat. Sila ang mga nagsisilbing mata sa ilalim ng dagat para masigurong maayos ang paglalatag ng lambat sa payaw. Madaling araw pa lang. Kailangan ingat lang talaga. Panalangin sa taas para ingatan ka. Buhay ang tinataya sa tila sugal na kabuhayan dahil malalaman lang kung sagana ba ang huli kapag hinihila at kumikipot na ang latag ng lambat. 1.5 tonelada ng iba't ibang isda ang nalambat, malayo sa kanilang hinahangan. Ito yung produkto ng magdamag na sakripisyo ng mga mangingisda ang kasama namin. Mga ordinaryong isda lang ito kung tutuusin, karamihan ay mga galunggong, malayo dun sa mga mamahaling isda na nakukuha sa Scarborough Shoal. Pero para sa kanila, pwede na rin ito. Oh, pwede na sir. Pero lugi ang may-ari nito sir. Kaya ang dapat sana'y isang gabi lang na pamamalaot, na dagdagan ng isa pa. Dagdag oras, dagdag gasto sa krudo. Pero kalahating tonelada lang ng isda ang nadagdag sa huli. Sa sugal na pagpapalaot, talo sila sa pagkakataong ito. Pero mas pipiliin pa rin daw nilang dito muna mangisda, imbis na sa Baho de Masinloc. Doon kasi, naranasan na raw nilang maagawan ng huling isda ng mga miyembro ng China Coast Guard. Pag darating na sila sa bangka namin, yung mga styro namin na large, hihigaan agad namin yun para hindi nila buksan. Kasi doon nakalagay yung mga tangigi namin, mga gandang isda. Ay, ayoko doon. Kung ako lang, magulo doon. Ayoko. Umiiwas man, umaasa pa rin silang balang araw ay makapangisda sa Baho de Masinloc ng walang peligro. Doon kung nasaan talaga ang jackpot dahil sa dami ng isda. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.